You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You do not interfere with our activities inside the Philippine waters. Lakas ng pressure na yan. Siyempre, hindi tayo papatinag. Habang naglalayag sa West Philippine Sea ang sandatahang lakas ng Pilipinas, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya, makailang ulit silang nakaranas ng panggigipit at pangharas mula sa China Coast Guard. Mula pangaharang, pagbuga ng malakas na water cannon. Ito na naman. Lakas ng pressure na yan. Leave the sea area of Hua Island immediately. Hanggang sa paninira ng ating sasakyang pandagat. At mas malala, pananakit sa ating mga sundalo. Pero sa gitna ng lumalalang tensyon, hindi sila nagpapatinag. Handang ipaglaban ang ating karagatan. June 17, 2024. Isang resupply mission ang isinagawa ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ito ang lumang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng Pilipinas. Nasa 105 nautical miles ang layo nito mula sa Palawan. Pasok sa 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pero ang inaasahang payapang resupply mission, mauwi pala sa isa sa pinakamarahas na enkwentro sa West Philippine Sea. Hey, stop! This is our territory! Put your hands up! Picturean, sir! Picturean! Picturean! Yung daliri ni Sarge. Nandito kami ngayon sa Naval Special Operations Command dito sa Sangley Point, Cavite at makakausap natin ang dalawang Navy SEALs na naging bahagi ng misyon noong June 17. Ito yung unang pagkakataon na harap sila sa isang media interview para pag-usapan yung kanilang naging karanasan sa kamay ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa aking eksklusibong panayam sa dalawang sundalong kasama sa resupply mission na humiling na itago ang kanilang pagkakilanlan para sa kanilang seguridad, ikinwento nila ang kanilang karanasan. Nalaman ko na kailangan kami doon. May kaba pa rin, sir. Kasi sa mga balita, may kaba na excited. Pero bago pa man sila makarating sa Ayungin Shoal, hinarang na sila ng China Coast Guard. Masaya pa, sir, nung nagsisigawan pa yung mga tropa doon sa taas nung nakadikit na kami. Hanggang sa dumating na rin yung dalawang boat, masaya pa rin kasi akala namin kakampi. Nung una, sir, akala mo kakampi. Sir. Yung dalawang rib na kulay itim. Pero nung na-realize mo, mga Chinese ito. Nakaramdam ako ng kaba doon, sir. Pero noong time na yun, hindi ko alam na ganun sila ka-intense. Nang makalapit ang Chinese vessel sa inflatable boats ng mga sundalong Pilipino, dito na raw nagsimula ang girian. Ilang sandali pa, biglang naglabas ng mga itak ang China Coast Guard. Pagtali namin ng rib, nilabas na yung mga itak para pamputol sa mga tali namin. Hey, stop! This is our territory! At sinimulang talian at butasin ang mga inflatable boat ng Pilipinas. Kasi pagbangga nila, sir, mag-a-attempt din sila ng tali. So, ang purpose ng tali nila, hatakin kami palabas. Hindi kami makapagbaba ng
provision. Maya-maya pa, sa gitna ng engkwentro, naipit ang kamay ng isa nilang kasamahan na si Seaman First Class Jeffrey Facundo. Naputol ang kanyang daliri nang tamaan ng matulis na bahagi ng bangka ng China Coast Guard. Patuloy sila sa pagbangga sa amin, kaliwa kanan. Out of balance si Facundo. Pag out of balance niya, kumapit siya sa railings para bumangon, sabay sampa ng kill ng rib ng Chinese Coast Guard. Yung pala yung na-find out namin, yung daliri niya ay putol. May konting dugo pa lang, buo pa yung kanyang daliri nung time na yon. Sa isang video, makikitang tinatalian ni Facundo ang naputol niyang daliri. Sa gitna ng engkwentro, makikita rin ang ilang miyembro ng China Coast Guard na may sinusungkit mula sa inflatable boat ng Pilipinas. Meron sa video na kinuhanan ng bag. Kaninong bag yun? Bag ko yun, sir, na may laman na mga damit at ibang supplies. Bandang alas 8 ng umaga, nanghingi na ng tulong ang Philippine Coast Guard sa Philippine Navy, pero maging ang medical evacuation para kay Facundo naging pahirapan pa dahil sa paghaharang ng China Coast Guard sa kanila. Matapos ang pakikipagnegosasyon ng mga Pilipinong sundalo, alas 11 ng gabi, nang lubayan sila ng mga barko ng China. Dito pa lang naisagawa ang medical evacuation para kay Facundo na dinala sa Puerto Princesa City, Palawan para gamutin. Ano ang kahihinatnan ng tinamong sugat ni Facundo? May mapanagot kaya sa ginawa sa kanya? Maging ang aming team mula sa Reporter's Notebook ay nakaranas din ng pangharas mula sa China Coast Guard nang sumama kami sa humanitarian mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maghatid ng tulong gaya ng libreng krudo sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. 12 resupply mission ang karaniwang na isasagawa ng BFAR kada taon sa Scarborough Shoal. Pero wala talagang partikular na buwan dahil ang kanilang mga lakad nakadepende sa lagay ng panahon. Kasama namin sa aming paglalayag ang mission commander ng BFAR noon na si Michael Santos. Ito yung pinaka-challenging. Nakita naman kung gaano katagal yung standoff natin. Ayun, mas aggressive sila, no? Hindi pa man kami nakakalapit sa bunganga ng Scarborough. Sinalubong na agad kami ng radio challenge mula sa malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Leave the sea area of Hua Yan Island immediately. You do not interfere with our activities inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Stop this aggressive move towards our vessel.